Benepisyo ng taho. Ang taho ay bahagi na ng pang-araw-araw na buhay ng maraming Pilipino. Ito ay isang sikat na pagkaing Pinoy na yari sa pinaghalo-halong malambot na tokwa, matamis na arnibal at sago. Ngunit alam nyo ba na ang pagkain nito ng regular ay maaaring may mabuti at masamang epekto sa kalusugan ng tao? Bago natin simulan ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health and love advice at huwag kalimutan pindutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Ang maputi at malambot na taho, gaya rin ng ibang produkto na nakukuha mula sa pagpoproseso ng mga buto ng soya ay mayaman sa protein, calcium at iron. Taglay din ito ang ilang mga bitamina gaya ng vitamin A, B1 at B4. Gayon din ang ilan pang mahalagang mineral gaya ng phosphorus, potassium, manganese, magnesium, selenium at zinc. Ang arnibal na hinahalo sa taho ay maaari ding makuhanan ng calories na kinakailangan ng katawan bilang enerhiya. Narito ang magandang benepisyo ng pagkain ng taho. Una, nagpapaliit ang posibilidad na magkaroon ng cancer. Taglay ng mga produkto mula sa soya ang genistein, isang uri ng antioxidant na pumipigil sa pagkalat ng cancer sa katawan. Mas mababa ng 25% ang posibilidad ng pagkakaroon ng cancer sa mga taong regular na kumakain ng produktong mula sa soya gaya ng taho at tokwa. Pangalawa, nakakatulong sa paglinis ng atay. Ilang pag-aaral din ang nagsasabing natutulungan ng mga sustansyang nakukuha mula sa taho ang paglilinis sa atay na sinisira ng free radicals. Pangatlo, pag-iwas sa osteoporosis. Ang mataas na level ng calcium sa taho ay makatutulong ng husto sa pagsusuplay ng mahalagang mineral sa katawan at ang sapat na supply ng calcium sa katawan ay nakakapagpababa ng posibilidad ng pagkakaroon ng osteoporosis o pagkarupok ng mga buto. Pang-apat, mas mababang kolesterol sa katawan. Kung ang pang-araw-araw na pangangailangan sa protein ay kukunin sa taho, imbes sa pagkain ng mga karne, mas bumababa ang level ng masamang kolesterol na nakakapasok sa ating katawan. Ang mga masasamang kolesterol ay karaniwang nakukuha sa pagkain ng mga matatabang karne. Ang pagbababa ng kolesterol sa katawan ay mabuting hakbang sa pag-iwas sa mga karamdaman sa puso, alta presyon at stroke. Panglima, pag-iwas sa pagkasira ng memorya. Napatunayan na din ng ilang mga pag-aaral ang isang populasyon na regular na kumukonsumo ng mga produktong yari sa soya. May mas maliit na posibilidad ng pagkakaroon ng mga sakit sa utak na may kaugnayan sa pagtanda gaya ng pagiging malilimutin. Sa kabila ng mga sustansya at benepisyong pangkalusugan na makukuha dito, hindi pa rin 100% na aprobado ng Department of Health ang basta-bastang pagbili nito sa mga magtataho. Dapat daw munang busisiin ang gusto kung malinis nga ba ang taho. Ligtas ba ang paraan ng pagpoproseso dito at bago o sariwa ba ang mga sangkap na ginamit sa paggawa nito? Bukod pa rito, ang matamis na arnibal na hinahalo sa taho kung mapapasobra, maaaring makasira ng timbang at hindi nakakabuti sa mga taong may sakit na diabetes. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panonood!